Kung hindi po natin gagamitin ang diplomasya, wala na po akong ibang alam na pamamaraan. Lalong-lalo na po ang ating kinakalaban ay isang economic and military superpower. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Marcoleta for his interpellation. The Honorable Marcoleta is recognized for his interpellation. Madam Speaker, may I be allowed to propound a few questions to the distinguished minority leader? Yes, you may. The Honorable Libanan. Of course, Madam Speaker, sorry. First of all, I express the same sentiment being expressed by our distinguished minority leader that in assessing our sovereignty and territory, we should be able to consider the primacy of dialogue and diplomacy. Naniniwala po ako na kailangan pa rin ang pagiging mahinahon habang ating pinaglalaban ang ating teritoryo. Lalong-lalo na kung ang isang kausap natin na isa ring soberenyang bansa ay malakas, makapangyarihan in terms of military and economic might, tayo ay dihado. Naintindihan ko ang pananaw ng ating minority leader na kailangan ng dialogo at hindi isang maanghang na exchanges o pananalita upang maiparating natin ang ating mensahe sa ating karatig bansa. At kung maaari lang magtanong sa ating minority leader, would you know, distinguished minority leader, who is allowing or who is giving the blessing for Commodore Tariela to go around schools and universities and conduct such presentations to the Philippine studentry? May alam po ba kayo, Ginoong Minority Leader? Madam Speaker, bago siya magtanong, inaalaw po siya na gumamit po ng aking oras, kaya sasagutin ko po siya. Una po ay, hindi ko po alam kung sino ang nag-aalaw sa kanya na umikot. Sabi ko naman, may academic freedom tayo. Hindi naman pinagbabawalan natin siya umikot. Ang sinasabi lang natin na professional ang handling doon. Maging tama yung maging seryoso, huwag dagdagan ng mga pwede nilang maging personal na response. Yun ang pinipersonal na nila tayo kasi pag nagcaricature tayo, para bang sa law, nag-argue ka, pag pinersonal mo yung tao, tawag dyan, argumentum ad hominem, pinipersonal mo na eh. Bawal yan sa husgado. On the level dapat ang ating usapan dito. Kaya sa tanong niyo po kanina, hindi ko po alam kung sinong nagpapaikot at kaya nga lang ako tumayo, hindi dahil sa pag-iikot, baka lang pwede ma-fine-tune ang kanyang ginagawa para hindi maka-agitate sa ating malaking bansang kapitbahay. Kasi, kumbaga, masyado nang mainit itong usapin na to. Tama po kayo, Ginoong Minority Leader. At dahil nga po hindi na pinapayagang magkaroon ng escalation ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay sinabi ng DFA na itong persona non grata should be the last resort dahil hindi sila naniniwala na ito ang dapat gawing bala laban sa
ambassador ng China. At during the interpellation, during the budget hearings po, sinabi po ng DFA, the tensions in the West Philippine Sea is not the sum total of our relationship with China, sabi po nila. And in fact, the trade relations between the two countries remain to be robust. At meron pa rin pong ugnayan between interparliamentary relations. Sa katunayan, tayo nga po ay tayo po ang ASEAN Chair ngayong taon na to. Kung hindi po natin gagamitin ang diplomasya para itaguyod ang ating posisyon, wala na po akong ibang alam na pamamaraan. Lalong-lalo na po, ang ating kinakalaban ay isang economic and military superpower. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin, hindi namin kayo kailangan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami. And we will pull out all our investments here in this country. Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? At sinabi nila, hindi na kami mag-aangkat ng inyong mga produkto. Ano po kaya ang mangyayari sa atin, Ginoong Speaker, Distinguished Minority Leader? Madam Speaker, yun nga ang isa ring problema natin. Marami tayong OFWs na nandun po sa bansang China at mga bilateral trade agreements natin. Kaya kailangan kalkulado po ang response natin sa ating foreign affairs at sa ating diplomatic strategy. At para sa kaalaman po ng lahat, sabi ko, ako po'y tutulong sa depensa ng ating bansa kung kinakailangan. Sa katunayan po, sa distrito po ni Congressman Sheen Gonzales na aking distrito rin po, ay inimbitahan namin ang Philippine Coast Guard para doon ang Regional Training Center. At ngayon po ay nag-o-organize po kami ng Coast Guard Auxiliary. Pero habang naghahanda kami, kung ano ang mandato ng ating Pangulo, ay gawin nating mahinahon ito. Kasi alam naman natin ang bunga ng mga konflikto. Kahit saan tayo mapunta, ay dapat napag-aralan ng maayos. Yun lang po. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And to end my interpellation, I still convey my continued support sa ating distinguished minority leader. Ito po ay kanyang pribilehyo na ipahayag ang kanyang nararamdaman by virtue of a privileged speech. At siya po, katulad natin, ay isang makabayan din. Hindi ko mo siya hindi nagiging padalos-dalos sa panalita, hindi ibig sabihin siya ay hindi makabayan. Iniisip niya rin po ang kapakanan ng ating mga Pilipino, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi ang mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa at ang mga Pilipino na nakikipagkalakal sa ating mga ASEAN neighbors. At gusto ko rin pong sabihin, ang ating bansa ay patuloy na nagpapahayag ng independent foreign policy
At ang gusto ng ating Pangulo na tayo bilang bansa ay friends to all, but enemies to none. Yun lang po. Maraming salamat po. Madam Speaker. Madam Speaker, may we recognize the Honorable Erice for his interpellation. The Honorable Erice is recognized for his interpellation. Thank you, Madam Speaker. May I be privileged to ask the distinguished minority leader some clarifications. Gladly, Madam Speaker. Would you agree, Madam Speaker, that in modern governance, the foundational principle is that the President is the sole organ and chief architect of foreign policy? I agree, Madam Speaker. And kung ganun po, nagsalita na po ang Pangulo. Kung ano po yung kanyang policy with regards to relations with China. Hindi po ba dapat na igalang ito mismo ni Commodore Tarriela? Ang salita ng Pangulo ay kailangan po igalang. And ano po ba ang primary function at responsibility ng ng Coast Guard at hepe ng Coast Guard? Ang isang napakahalaga na function ng Coast Guard ay mamanage ng mabuti ang ating territorial waters. Yes. Sa security aspect, ang Department of National Defense. Pero yung management, yung protection, yung mga barko, mga lancha, lahat po sa Coast Guard yan. Ang primary responsibility po ayon dito sa primer ng Philippine Coast Guard ay to protect Philippine waters, conduct maritime security, operations safeguarding life and property at sea, protecting marine environment. Pero wala po akong nabasa na it is the duty of the Coast Guard to pronounce in behalf of the government certain foreign policy directions. Meron po ba? Yun nga ang ipinagtataka ko, Madam Speaker. Dahil nag-public hearing naman tayo sa kanilang budget, walang ganong item na mag-iikot kung saan-saan. Ang kinatatakutan ko po dito, baka may ibang bansa na pinapasok po tayo. Kaya kailangan magkaroon talaga tayo ng briefing dito. Ano ba itong nangyayari sa ating bansa? Kasi inuulit ko po, Madam Speaker, may nag-aaway po ditong malalaking higante. Opo. At bilang chief architect ng foreign policy, ang ating Pangulo po ay may sapat na information, intelligence information, at mga critical na bagay na siya lang po nakakaalam. Kaya nga po sa kanya nakasalalay yung foreign policy natin. At kung yung yung kanyang mga gabinete or yung Coast Guard ay makikialam at magbibigay ng mga personal na pagpapahayag tungkol sa policy nito, sa tingin niyo po ay maaring ito ay magdulot ng hindi pagkakaunawaan na hindi naman dapat, na hindi karapat-dapat. Yun po ang kinakabahan ko, yun ang fear ko po, na we might be sending mixed signals to China or any government, kung any country, if we have different spokespersons and we are sending mixed signals. Of course, Madam Speaker, iba naman po ang Legislative Department. We are independent of the Executive. Pwede po tayo magpahayag kung ano man yung mga damdamin natin, damdamin ng mga mamamayan natin bilang kinatawan
tayo ng ating mga mamamayan. So wala naman po ako nakikita na diferensya sa mga pagpapahayag natin. Subalit siguro po upang matuldukan na itong problema na ito, siguro po dapat ay ipatawag na natin yung Department of Foreign Affairs upang maliwanagan tayo ng definidong foreign policy direction ng ating pamahalaan. Sapagkat sila po yung nakakapag-define para sa atin, mabigyan tayo ng kaalaman kung ano talaga yung plano ng ating Pangulo sa pakikipagrelasyon natin sa China. Sapagkat hindi lang naman po yung mahalaga sa relasyon natin, yung West Philippine Sea, meron din po tayong trade relations, may cultural relations, at karamihan po ng mga pinakamayayamang negosyante na muugit na ekonomiya natin sa ngayon ay napakamarami po mga Filipino-Chinese. At baka ito po ay pagmulan pa ng hindi pagkakasundo ng mga Filipino-Chinese at ng ating mga kababayan. So, siguro po, Madam Speaker, ito po yung magandang dulot ng inyong privilege speech ngayong araw na ito. Kung maari po ay yung Committee on Foreign Relations ay maimbita na natin Department of Foreign Affairs upang magbigay ng kalinawan kung anong direksyon po yung foreign policy natin sa China. Hindi lang po tungkol sa West Philippine Sea, kundi sa maraming aspeto ng relasyon natin sa bansang China. Salamat po, Madam Speaker. Madam Speaker, yun po ang isang pwedeng maging direction po dito ay refer ito sa appropriate committee para yung sinasabi ng ating Congressman from Valenzuela, ang Senior Deputy Minority Leader, ay magkaroon po tayo ng briefing Caloocan at po. saka... Caloocan po. Sorry. Ng Caloocan. Ng Caloocan. Para magkaroon tayo ng briefing at mapag-aralan natin kung paano tayo kikilos. Kasi kung kunti lang po tayo dito na kumikilos, nag-iisip, ay talagang maninilikado tayo kasi yung sa kanila, malaki ng bansa, iisa lang ang kilos nila. Tayo, pag hindi pa tayo nagkaintindihan, naghahanap tayo ng kilos ng foreign affairs, ng Coast Guard, hindi natin alam ang role, nandyan yung ating Department of National Defense, dito naman sa Kongreso, hindi na tayo nagtatanong, uulang tayo ng baka tuluyan mawala sa atin yung teritoryo natin. Maraming salamat po, Madam Speaker. Maraming salamat po, Madam Speaker. Maraming salamat po sa ating minority leader. At we should always aspire for a win-win solution sa ating foreign relations. Salamat po. Majority Leader.